Naku po mga kababayan, kumpirmado na nga itong pagkahuli ni Saldico. Nako. At samantala naman mga kababayan, pagkahuli ni ko, PBBM kabado? Naku po mga kababayan, dahil ikakanta na ang mga ito. Naku mga kababayan, panigurado yan. Kaya mga kababayan ay usap-usapan ngayon kung paano na itong ni Saldico mga kababayan. Iuuwi ba talaga ito or doon lang sa Prague magstay? Naku po mga kababayan, dahil alam naman natin di po ba na yung ating Pangulo ay isa sa ibinulgar ni Saldico bilang mastermind ng flood control na yan mga kababayan. Di po ba? Naku po, kaya usap-usapan talaga ngayon mga kababayan kung ano yung discarding gagawin ng ating Pangulo. Naku po, samantala naman mga kababayan, eto pakinggan natin itong si John Vic Remulla kung paano naaresto itong si Saldico kabayan. Eto pakinggan natin. Kaunting detalye lang kung sa pagkaka-aresto dito kay Saldico. It was confirmed at 5 p.m. by our DFA and our DID na nahuli siya sa Prague and under Sa Prague. detention for non-possession of a travel document. Paano siya nahuli? Sa yun. Prague. Okay, I will give you that full details by tomorrow siguro. How soon na pwede siyang maibalik dito? Anywhere within 1 week to 1 month, depende sa Naku kabayan. 1 week to 1 month? Or baka umabot pa yan ng taon kabayan? Di ba mga kababayan? Naku po, mukhang di ba? Alam naman natin mga kababayan, di ba, na yung amo nila sangkot, di ba? Idinawit ni Saldico mga kababayan, yung ating Pangulo. Kaya 1 week to 1 month pa makakauwi di umano. Wala pang kasiguraduhan yan kabayan processing ng DFA. So ngayon, sino ang nagko-coordinate sa mga pwedeng gawin kay Saldico? DFA ang lead. Meron tayong military and police attaché ando doon. Kasama niya ngayon. So, sila ang lead. Okay, so na-aresto na si Saldico. What about Atong Ang? Sila Hatan Estrella is here in the Philippines. Di ba Muntikan ng kabayan si Atong Ang. Di ba? Ibinalita yan ni Remulla mga kababayan na muntikan nang mahuli yung si Atong Ang kabayan. At eto na mga kababayan, Saldico, kumpirmado na nga na naaresto. Mga kababayan, di po ba, isa na naman tong bagong balita ngayon mga kababayan matapos itong pumutok si Madriaga na nagsisinungaling. At eto pa po mga kabayan, pakinggan naman natin itong si Sir Jesse Senesa ukol sa kanyang opinyon sa pagka-aresto ni Saldico na tanong niya ay paninindigan pa kaya ni Saldico yung kanyang mga naunang pahayag? Naku po, eto pakinggan natin kabayan. Confirmed na huli na si Saldico. Tama? Inanunsyo mismo ni BBM na naaresto si Saldico sa Czech Republic. Ngayon, papunta na tayo sa exciting part. Ako. Kasi sa palagay ko, may 3 senaryo ang pwedeng mangyari. Una, paninindigan ni Saldico ang mga nauna niyang pahayag sa mga inilabas niyang videos na idinawit sina BBM at Martin Romualdez sa flood control scandal. Magtutugma ang kanyang mga pahayag dun sa mga pahayag ng 18 ex-Marines Tama. tungkol sa mga maleta at kung sino-sino ang mga nakatanggap nito. Pangalawa, babawiin ni Saldico ang mga nauna niyang statements, babaliktarin ang kwento at posibleng ituro ang sisi sa mga Duterte. Naku po. At pangatlo, tuluyan ng mananahimik si Saldico. Naku. Hindi pa natin alam kung alin dito ang mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado. Kung magsasalita siya, may mababago. So ngayon, alin sa 3 ang sa tingin nyo ang mangyayari? O baka may ibang senaryo pa kayong nakikita? Let me know sa comment section. Naku po mga kababayan, Ang sa akin mga kababayan, yung ikinababahala natin ay yung pangalawa na bumaliktad itong si Saldico mga kababayan. Naku, paniguradong
Gulo ito, kabayan, no? Pero kung sakali naman mga kababayan na gagawin talaga yan ni Saldico, ay nako po, panigurado, obvious na yan mga kababayan. Di ba? At syempre, pag nangyari yan, ay nako po, malaking gulo yan mga sir. Di po ba? Pag ginawa talaga yan ni Nico mga kababayan. At syempre, yung number 1 mga kababayan ay yun. Kinakatakutan ng ating Pangulo mga kababayan. At yung syempre, ni Tamba. Di ba? Na ibubulgar sila talaga ni Saldico. Nako po mga kababayan, yun yung nakaka-excite syempre. Di ba? Nako mga kababayan, no? Kaya nga, usap-usapan ngayon mga kababayan na di umano'y gagapangin na nila itong si Saldico. Naku po mga kababayan, eto, pakinggan natin. Walang iba itong si Ka-Eric mga kababayan. Bus Ka-Eric, pasok. Malalaking balita po ang inihayag kahapon, ano? At ngayong umaga o ngayong araw ay patuloy po na kumakalat sa social media, online news, and other internet platform na mga balita ang di umano pagkakaaresto kay Ginoong Saldico sa Prague, Czechoslovakia. Yep. Ang nag-post mismo ang social media account ni Bongbong Marcos Jr. The other night, no, or late night, na Yes, sinasabi Eric. niya doon sa account na nakatanggap na ng impormasyon ang Pilipinas, siguro mula doon sa embassy, no, sa Prague, sapagkat ang I think ang ambassador sa Prague na naka-assign o naka-deploy ay ang anak ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Si Luli, no, kung hindi po ako nagkakamali, ang anak niyang babae ay naka-deploy ni si Ambassador Luli Arroyo, hindi ko na alam anong apelyedong gamit niya, may asawa na rin yata ito, na malamang nag-report na mga kababayan ang Philippine Embassy and Foreign Mission sa Czechoslovakia papunta dito sa Malacanang sa Department of Foreign Affairs. So, ano po ang implikasyon nito? At ano Yes po, po Eric. ang pwedeng mangyari sa pagkakahuli kay Saldico? Una, dalawang bagay ang pwedeng gawin. Ipanatili siya sa Czechoslovakia, Yun mga sa kababayan. Prague, habang dinidribble-dribble ang kaso dito sa pagkakasangkot nila Marcos at nila Romualdez sa usapin ng iskandalo ng pagnanakaw, pandarambong at pangungulimbat sa pondo ng bayan. Yep. Matatandaan natin na si Saldico ay bahagi po ito ng internal operational circle. Ibig sabihin na sa inner circle siya Yes. ng sindikato nila Marcos at nila Romualdez. Ngayon, kung nakakulong ito at nahuli na dahil may pending case siya sa Sandigan Bayan, which are non-bailable cases yata ang na-file, Nako. kasama doon sa ilang pang mga DPWH officials, di pwede ding gamitin na testigo si Saldico. Ang problema lang, ang isinisiwalat ni Saldico, mga kababayan, ang mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Yun. So dadalhin nila si Saldico dito sa Pilipinas, and then ang magpo-prosecute si Boying Rimulya sa Sandigan Bayan. Di parang kumuha si Marcos ng bato na ipokpok sa ulo niya at si Romualdez dahil pwedeng magkaroon si Saldico ng pag-execute ng official judicial affidavit niya at isasalaysay niya ang mga operational details kung paano nabuo ang sindikato sa pangungulimbat at pandarambong nila Marcos at Romualdez, nakasama siya sa unang bahagi nito. Lalo na sa 3 budget cycle na ginawa nilang sindikato na umabot po sa 1.5 or mahigit pa 1.5 trillion pesos Nako, ang pambihira. inulimbat at malaking bahagi dyan, billions of pesos napunta kina Marcos at Romualdez ayon po sa video revelations ni Saldico. So Tama. yan po ay isang possibility na panatilihin lang siya doon sa Czechoslovakia, sa Europe, at hindi siya makaka-access dito sa Pilipinas para gumawa ng kanyang sariling affidavit. Pero Yun yung sinasabi natin kanina mga kababayan, no? Na, di ba? Posibleng hindi pauwiin itong si Saldico dito. Dahil alam naman natin kabayan, di po ba? Ika nga ni Ka-Eric, di ba? Kaya nakaka-excite to mga kababayan, no? Kung ano ang desisyon ng Pangulong Marcos mga kababayan. Di ba? Ang importante lang naman dyan mga kababayan is na-anunsyo nila na itong si Saldico ay nahuli na, di ba? Pero sa bagay mga kababayan, di sila ang nakahuli mismo kabayan.
Di ba? O may pending na arrest order, kunwari, i-dribble lang. I-delay lang. i-dribble. Kasi takot na takot dito si Marcos at si Romualdez. Tama. Kapag ginawa ni Saldico ang kanyang judicial affidavit na hindi niya babaguhin ang kanyang naging pagbubunyag Correct. doon sa kanyang videos na inirelease, edi lagot dito si Marcos at si Romualdez. Magkakaroon ngayon ng sa sinumpaang salaysay that will be submitted to the court si Saldico. Di po ba? Pwede rin po na habang pinoproseso nila Marcos at nila Romualdez ang pagbabalik kay Saldico ay magkakaroon siya ng panibagong pagbubunyag na ala yun. Madriaga. Yun. So, hindi po malayong gawin yan nila Marcos at Romualdez, nahihilutin muna nila si Saldico habang mainit-init pa ang issue ngayon dito sa pagkakasangkot ng maraming personalidad, starting off with Marcos and Romualdez sa sindikat. Naku po mga kababayan, gaya nung ginawa ni Dilima kay Madriaga mga kababayan, na pinuntahan pa mismo ni Dilima sa loob ng kulungan si Madriaga. Di ba mga kababayan? At sabay sabi na di niya dinagdagan or inutusan si Madriaga mga kababayan. Bihira talaga itong si Madam Laila mga kababayan, di ba? Ika nga nagka-Eric mga kababayan, pwedeng gawin to kay Saldico kabayan. Di ba? Magagawa sila ng deal. Di ba mga kababayan? Tapos ituturo na yung mga Duterte bilang mastermind. Naku po mga kababayan. Naku kung mangyari yan kabayan, ay naku po. Malaking gulo talaga yan kabayan. Manigurado yan. Di ba? Sindikato ng flood control projects, sindikato ng insertion sa budget, at mga allocables. At Tama. pwedeng magkaroon ng bargaining negotiation kay Saldico. Nako, yun Hindi na. niya idadawit si Marcos, si Romualdez lang. Pwedeng ganon. Magkakaroon ng hulugan, no? Magkalaglaga na. Ihuhulog o ilalaglag ni Marcos si Romualdez. And then, gagawa si Saldico ng sinumpaang salaysay. Nako. Pero that would be inconsistent sa kanyang naunang mga video series revelations Correct. dahil tinutumbok niya doon ang sabuatan ni Marcos at ni Romualdez. Ngayon, kung i-exonerate niya o ipapawalang sala niya si Marcos sa kanyang judicial affidavit na gagawin, edi hindi na kapanipaniwala, magkakaroon ngayon ng pananaw ang mamamayan that indeed na ariglo nga si Saldico. Panigurado ka Eric, malaking gulo yan. Naku po mga kababayan. Kung, di ba, mag-iba yung statement ni Saldico tapos si Romualdez lang yung may kasalanan, ay naku po, panigurado yung si Tamba, sasabog yun mga kababayan. At yun na, papasok yung sinasabi noon ni BP Sara mga kababayan na sila-sila na lang ang mag-aawayan mga kababayan. Ika nga a day of reckoning. Yung tadhana na po mismo ang gumalaw mga kababayan para yung mga buwaya ay magkanda leche-leche na mga kababayan sa kanilang pinagagawa. Di po ba? Kapalit ng pwedeng maging state witness siya, laban lamang kina Romualdez at sa iilang mga nais mailaglag nila Marcos. No? For example, ituturo lang ni Saldico na hindi naman talaga si Presidente ang kausap ko sa pagkakaroon ng mga pandaraya at mga pangungulimbat sa budget. No? Siya pa ang committee chairperson sa Committee on Appropriations. Pwedeng ituro niya si Bersamin, si Pangandaman, yun. Pwede, And then pwede. sila Bunuan. Magkakalaglaga na. Alam naman natin po, kaya ni Marcos gawin yan. Inilaglag nga niya ang kanyang pitbull na si Nicolas Torre. Pitbull talaga. Ang kanyang si Diwata. Paldo pa naman yun ka Eric. Di ba? Sabi ng asawa ni Torre mga kababayan ay paldo. Grabe, pambira. Tapos, nung in-interview si Torre mga kababayan ay ika niya is yung asawa raw niya mga kababayan ay nagkamali lang. Akala niya private yung conversation na yun. We. Di po ba mga kababayan, pambihira. Ang galing talaga ni Torre magpalusot mga kababayan, no? Di ba? A male version of Anticlair yan. A male version yan ni Anticlair. Yang si Torre kabayan. Di po ba noon? Kaya buti nga mga kababayan, di ba? Tinanggal ni Bongbong or inalis ba yun? Matapos niya gamitin sa operations Tapos na gamitin sa si Torre. pagpapakidnap kay
Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, Pero tama binigyan ka niya ng dyan, Terry. pagpalubag-loob, tagapagtaguyod ng mga trapiko sa Metro Manila. Si Diwata Torre. So pwedeng gano'n ang senaryo. Third, ay ang possibility na madisgrasya si Saldico Nako, para hindi rin mailalaglag ni Marcos, Yun lang. si Romualdez. At the same time, hindi rin po makapagsalaysay at makapagtestigo si Yun Ginoong lang. Saldico ayon sa kanyang talagang nalalaman at kanyang pagkakasangkot sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Yun ang Pwedeng malala, madisgrasya kabayan. siya sa abroad. No? Tama. Pwedeng ganun. Or Tama. arigluhin siya na manatili ka na lang dito, papailan ka lang ng kaso, pero labas ka naman dahil ipoprocess naman ang pakunwari at patago ng mga legal support sa iyo. Basta tahimik ka na lang, dito ka lang sa Europe. Ayun. tama. So tatlong senaryo yon. Pero kung sa akin, kay Saldico, mas maganda kung ituloy-tuloy na niya ang pagbubunyag. Dalhin man siya sa Pilipinas o doon siya mananatili sa Prague, sa Czechoslovakia, magsagawa na siya ng kanyang testimonya. Pwede naman niyang i-request, no? May pera pa naman yan sila Saldico, may pamilya pa naman siya na nandun pa sigurong ibang mga pinagkapirahan nila sa bilyon-bilyon at limpak-limpak na mga pundo na kinurakot ng sindikato nila Marcos at Romualdez. And then magpa-execute siya ng tinatawag na executive deposition ayon sa mga abogado na parang ito na ang kanyang buong salaysay, omnibus revelations niya or omnibus Tama. affidavit niya, Tama, mga kababayan. tama, kabayan. So pwede naman po yun kung mayroon siyang kakilalang mag-access ng abogado na naglilingkod doon sa o sasagawa ng legal professional services sa Europe na recognized din sa Prague at doon sa European Union countries, pwede pong gawin ni Saldico yun para iprotekta din ang sarili niya. So definitely, may tatlong option siya. Number one, ay ilalaglag si Romualdez, makipag-cooperate kay Marcos, ipoproseso ang pag-ariglo sa kanya, at syempre, hindi niya sasabihin na inaariglo siya, pero obvious yun na inaariglo siya nila Marcos, nila Lisa Araneta, para maglaglag ng mga ilang personalidad na bagamat nakinabang doon sa malawakan at sistematikong pangungurakot at pandarambong sa pundo ng gobyerno, ay secondary ang role nila. No? Hindi sila ang principal o mga mastermind. We're talking about na pwedeng Pabira. ilaglag ni Bongbong Marcos at ng grupo niya, sila Lucas Bersamin, ang dating niyang executive secretary, si Mina Pangandaman, ang kanyang dating budget secretary, at pati itong sila Jojo Cades, o kaya itong si Adrian Bersamin, si Trigib Olaybar na undersecretary doon sa DepEd, and pati sila Manny Bunuan na naging DPWH secretary niya. Pwedeng gano'n na maging kwento ni Saldico. At habang hindi pa siya nakakabalik, yun na ang magiging storyline na parang Madriaga stories na ipinrovide na lang ang detalye at ang mga script at paninindigan ni Saldico para pagdating dito, ipapa-apply siya sa State Witness Protection Program. Ayun. Naku Pwede yun po, na gagawin ni mga Marcos. kababayan. Naku, Number naku. 2, yung binabanggit ko kanina, ay pwede pong magturo siya pero wala si Romualdez at si Marcos. At paninindigan niya ito, hindi siya magpapa-interview, ituturo at ilalaglag niya lang ang ilang mga functionaries. Kasama si Romualdez doon sa ililibre niya. Dahil ayaw din at takot ni si Marcos na ilalaglag si Romualdez. Ang scenario 3 ay pwedeng manatili sa Europe doon at sasampahan siya ng gawa-gawang kaso upang madelay ang kanyang legal na proseso sa pagpapabalik sa Pilipinas. That can also be possible. Posible talaga yan mga kababayan, no? Di ba? Ika nga kanina ni John Vic, di ba? 1 week or 1 month pa bago makauwi itong si Saldico mga kababayan. Di ba? Marami pa silang magagawa dyan. Panigurado, nagpaplano pa yan sila mga kababayan. Kung ano ba talaga yung gagawin nila kay Ko. Good news ba tong nadakip siya? Or patay tayo dyan? Di po ba mga kababayan? Yes. So, ang pang-apat, pwedeng madisgrasya siya. Yun lang. Palalapasin lang like ang nangyari kay former Undersecretary Catalina Cabral. Bigla na lang namatay, nagpakamatay, o patay na. Ayun. Pwedeng mangyari yan kay Saldico. But all of those, talo po ang taong bayan doon. Correct. Matatalo Correct ka po dyan, ang Kay isang Eric. bayan ng Tama. Pilipino. Kaya kung Tama. sana ay mariretain ni Saldico ang kahit ilang pulgada lang, ng kanyang konsyensya at tatag ng kalooban,
paninindigan na niya at lubos-lubosin ang kanyang naunang mga video series. I think 4 or 5 ang kanyang ginawa na mga video series kung saan idinitalye niya ang pagsasalaysay tungkol sa kung paano sinindikato nila Marcos at nila Romualdez ang buong budget processes mula 2024 at 23, 2024, 2025, and even sa 2026 may mga insertions pa sila Marcos at sila Romualdez. Yun na nga po mga kababayan, no? Yun yung magandang gagawin ni Saldico mga kababayan. Dahil grabe pulido yung ebidensya nila mga kababayan di ba? Tapos isasama po pa yung mga dating aide mo na 18 Marines mga kababayan. Di ba? So sobrang pulido ng ebidensya mga kababayan na magtuturo talaga sa totoong mastermind na walang iba kundi si Romualdez at yung ating Pangulo mga kababayan, di ba? Talagang pulido mga kababayan. Kaya di ba ngayon, yung mga 18 Marines mga kababayan, inimbestigahan ba nila? Pinapatawag ba nila? Hindi. Hindi mga kababayan dahil alam nila na yung ebidensya ng 18 Marines mga kababayan ay sobrang pulido. Talagang malalagot sila mga kababayan. Di ba? So, pag si Ko mga kababayan nakauwi na dito at maninindigan talaga siya sa mga bidyong ginagawa niya noon, ay naku po, panigurado, may makukulong mga kababayang big fish talaga. Saldico knows a lot of Tama. revealing and actual information. At itong mga 18 soldiers, mga tauhan niya dati ito, yung mga 18 former soldiers. Tama mga kababayan. So pwedeng mag-corroborate ang Hindi yan kanilang natin. mga testimonya. He will stay in Europe at sasabihin niya na in danger ang buhay niya at doon niya gagawin ang kanyang tuloy-tuloy na pagbubunyag. Magpapadala na siya ngayon ng executive deposition or omnibus affidavit niya. Pwede po yun. Pero syempre, hindi yan papayag sila Marcos na hindi nila ma-maximize si Saldico, lalo na sa pagkakataon na pwede ni Marcos linisin, kunwari, ang kanyang pangalan at pagkakasangkot bilang mastermind and mag-iiba or i-tone down ni Saldico ang kanyang kwento ng pagiging involved ni Marcos at ituturo niya ng nagmamaniobra lang talaga sa dayaan ng budget sila Pangandaman, sila Bersamin, sila Romualdez. At nailulusot ito dahil dinadaya ang budget at hindi na po sinasabi kay Marcos yung mga insertions at mga allocables. Pwedeng gano'n na magiging kwento niya. Pero ang sa likod niyan, si Marcos Jr. at ang kanyang asawa. So, tingnan natin saan ito patutungo. But this is a big development in as far as the continuity of expose and revelations doon sa talagang totoong nagpatakbo, nag-execute ng sindikato na pinakamalaking pandarambong sa infrastructure projects natin in the modern history ng Philippine politics and in our government. Walang iba kundi itong Marcos Romualdez na pinamunuan nila ang mahigit 1.5 trillion pesos na pagkaka-iskandalo ng pangungulimbat sa mga ghost projects, particular sa flood control, and many more. Saldico is a very rich source of information sapagkat direkta po siya, uulitin ko, sa inner circle Correct. ng gobyerno mismo ni Marcos. Di po ba mga kababayan? Itong si Saldico alam naman natin na friends sila mga kababayan dito nila Romualdez at yung ating Pangulo mga kababayan. Di ba? Grabe nga kung magtawanan sila, di ba mga kababayan? Noon, tapos itong si Saldico, natatandaan niyo pa ba na binira niya si BP Sara mga kababayan? Di ba? Binira ni Saldico mga kababayan itong si BP Sara. Tapos ano ngayon? Eto na mga kababayan yung tinatawag ni BP Inday na the day of reckoning talaga. Na yung tadhana na or yung Panginoon nating may kapal na ang gumalaw mga kababayan para maitama yung mga pagkakamali dito sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kinurat nila. Di ba? Yun lang yun mga kababayan. At sana'y, naku po, magdasal tayo palagi mga kababayan na yung ating bansang Pilipinas ay babalik na, uunlad na mga kababayan. At walang iba syempre sa pangunguna yan
ng ating future president na VP Sara Duterte, mga kababayan.